At dahil ganun yung attitude at ganun yung mindset ni Paul, sabi sa Acts 16 verse 9 to 10, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia, standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Dahil nag-decide si Paul, o sige, hindi tayo pinayagan dito, hindi rin tayo pinayagan dyan. O sige, habang nandito tayo, kung saan nandun sila nun, yung Troas, they just kept going in their faith. At habang nagpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya, nagbigay ng vision si Lord sa kanila. During that night, Paul had a vision. Dahil isa yan sa paraan kung paano nangungusap ang Diyos sa kanyang mga anak. Visions, dreams, and now the Word of God through the Bible, when it is preached, pag tayo nakikinig, ang Lord ay nangungusap sa atin, His Holy Spirit is speaking to us. May mga circumstances na nagkakasunod-sunod, na nagpapaliwanag sa atin na, ito na yung gustong mangyari ng Lord sa ating buhay. Paul had a vision. During that night, Paul had a vision that a man of Macedonia standing and begging him, at ang sinasabi sa kanya, "Come over to Macedonia and help us." Now, I could relate to this because about 18 or 19 years ago, meron akong gustong mangyari. May gusto akong mangyari. I wanted to start a ministry, a church in Makati City. About 18, 19 years ago. Pinagpipray ko sa Lord, Lord, gusto kong magkaroon ng kakaibang church dito sa Makati. So we rented a bar, and in that bar, tuwing Saturday ng hapon, nagdadatingan ang mga musicians at mga banda na tumutugtog sa lahat halos ng mga bar sa buong Metro Manila. Every Saturday ng hapon yun, na-evangelize namin sila, naaaya namin sila, pumupun sila tuwing Sabado. Pero hindi nagtagal yun. After 1 year, I had no choice because financially, hindi ko na siya masustain. Lungkot na lungkot ako, pero wala nang magawa eh. Isasara na lang. Tinatanong ko si Lord, Lord, ang ganda nung hangarin ko, ang ganda nung idea, pero bakit hindi nagtuloy? At habang iniisip ko ang lahat ng yun, nagre-recording ako ng aking mga kanta, nagre-record ako ng isang album. At nung rene-record namin yung song na You Are Amazing, I was in the recording studio. And during the break, nakaidlip ako. Nung ako'y nakaidlip, nakapanaginip ako. At yung panaginip ko, isang napakalino na panaginip that I've never had in a long time. May pastor dun sa panaginip, at ang sabi sa akin, Pastor Roman, welcome to Dubai. At sana mag-preach ka dito sa mga churches dito sa Dubai. It was a very clear dream. Hindi ko maintindihan paano at bakit Dubai. Dahil at that time, wala naman akong kilala dito at hindi ko rin alam paano ko makakarating dito. Pero naging malinaw sa akin kung paano naging malinaw din kay Paul na may vision na binigay sa kanya. May iba siyang gustong gawin eh. Gusto niyang puntahan ito, gusto niyang puntahan yung Bisinia. Ako naman, gusto kong magtayo ng church sa Makati. Biglang, sa isang panaginip, sa isang vision, ang sinabi ng Lord sa kanya, hindi ka dyan sa mga pupunta. Pupunta ka sa Macedonia. Ako naman, gusto kong Makati. Ang sinasabi ng Lord sa akin, Middle East. Ibang M. Ang M na gusto ko, Makati. Ang M palang ibibigay niya ay Middle East. Tulad ni Paul, hindi rin alam ni Paul kung ano gagawin niya at paano niya magagawa yon. Pero may isang alam siyang dapat niyang gawin. Sumunod sa Lord. Pag nagkakaroon ng disruptions sa ating buhay, hindi pwedeng nangyayari yan na walang purpose si Lord. Keep going. Keep going to the Lord as He speaks to your life. And in the case ni Paul,
ang sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa Macedonia. In my case, ang sabi ng Lord sa akin, pumunta ko sa Middle East.